Boss, Ano boss? boss. Almusal tayo. Kawa naman ako. Order mo na ako almusal. Ito ang sitwasyon ngayon dito. Sunday during the storm. Buti na lang hindi gaanong lumapit ang bagyo dito sa Maynila. Makulimlim lang ang panahon. Pero hindi umuulan, may konting ambon, halos walang hangin, and so far okay naman. Kawawa lang din ang mga dinaanan ng bagyo, parte ng Kabikulan. At balita namin sa parte ng Quezon, hindi gaanong apektado, although nag signal number 4 yata o umabot pa yata signal number 5.
pero wala namang ganong epekto. Kaya tawag sa amin doon ay yung hangin ay masyadong mataas. May hangin pero tama lang pauguin niya yung mga puno ng nyog. Hindi tulad sa pinagdaanan niyang lugar, yung Catanduanes area ng Bicol, na malakas ang ulan, malakas ang hangin, na kaya magpalipad ng bubong. So yun, so far yun ang update namin sa Quezon, sa mga kamag-anak namin doon. Pero dito sa Maynila, itong sitwasyon. Pinapadumi ko lang itong aking alagang aso. Ang alagang aso ko ay may tumor sa titi niya. Hindi ang dahilan bakit nagkaroon siya ng tumor sa titi niya. Hindi siya umiihi sa loob ng bahay. Hindi rin siya dumudumi sa loob ng bahay. Hindi siya ayaw niyang umihi, ayaw niyang dumumi. Kahit doon sa may area kung saan namin siya ipinapa ng tae niya. So may pwede siyang pagtaihan. Gusto niya talaga sa labas. Hindi siya dudumi at hindi siya tatae, iihi sa loob basta sa area ng bahay. So yun ang naging dahilan ba't nagkaroon siya ng tumor sa titi niya. So pina-chemotherapy na to 4 na beses pero parang wala namang naging pagbabago o epekto. So far naman malakas pa siyang kumain, malakas siyang yun nga lang, kadalasan may tumutulong dugo dun sa ari niya. Pero napansin namin medyo pumapayat na yung aso namin. Hindi yan ganyang kapayat dati eh. Mataba ito eh. Pero malakas naman kumain. So kailangan siyang ilabas ng bahay at least 3 times a day, para hindi siya magtulo-tulo ng dugo doon sa loob ng bahay, kasi nagtutulo-tulo siya ng dugo pag hindi pinalabas ng bahay. Siguro pag may time na sumasakit yung ari niya, ako binigyan namin ng pagkain, hindi niya agad kinakain. Saka medyo mainit ang ulo, ayaw niyang hahawakan siya. Pero pagka walang sakit na nararamdaman, nakikipaglaro. Pero kung yung pagkain niyang hindi kinain, ayaw niya rin ipagagalaw sa pusa o sa ibang aso, kasi kakainin niya rin ulit yun maya maya lang pagka wala na siguro yung sakit na nararamdaman niya. Nasa 5 taon na sa amin tong aso na to. Ka na, Elton. Ayaw mong dumumi? Dumumi ka na, tatakotin ko na lang. Oh, lumalakas na ulan, oh.
Maluwag ang highway. Supposed to be pagka ganitong Sunday, maraming truck, maraming sasakyan. Hindi ko alam kung dahil sa bagyo, ina-anticipate ba nila na lalakas yung hangin ngayong katanghalian habang papalapit sa Central Luzon yung bagyo. Pero yan, makikita natin so far, napaka-konti yung dumadaan. Itong highway na to ay ito yung R10 o Marcos Highway. Ito yung dating tawag kay Marcos Highway. Ngayon pinalitan ito, ginawang Lopez Boulevard. Ayan o. Ipinangalan doon sa dating mayor ng Maynila. Park na to ay Don Bosco Park. Dito lang kami nakatira sa likod ng building na to. Come on, Elton. Abutin tayo ng ulan. Ayaw mo naman dumumi. Etong kabilang side na yan, yan ay yung pier. Ayan yung Manila North Harbor. Ayan. Gusto ba? Sa way na to, papunta dyan ay Delpan, Luneta, Divisoria, puntang Pasay, puntang Makati. Sa way na to, papuntang Caloocan, Navotas, Valenzuela. Yung way na yan. Smoky Mountain nandun, pagkalampas lang siguro ng mga 1 kilometro. May uumpisahan na nga palang project dito sa gitna na to. Magkakaroon ng ano bang tawag dito, elevated highway. Ano bang ano nun, inuumpisahan na yan, lagyan ng poste. Magkukonekta daw yan hanggang Cavite. Alright, uwi na muna kami mga kamaster. Medyo lumalakas ng ulan. Tapusin ko na yung pagpapadumi ng aking alagang aso. Bye bye.